Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang seryosong usapan tungkol sa kalagayan ng pagsisiyasat ng COVID sa England. Dahil kamakailan lang may mga balita na nag-uudyok na naman ang lockdown sa England. Kung hindi raw magiging matagumpay ang kanilang pagsisiyasat sa COVID, napapansin din ng marami na tila wala namang pagsisiyasat na nagaganap dahil sa mga kamakailang bias na umiiral. Ang mga conspiracy patungkol sa pandemya ng COVID na ito ay gawa-gawa lamang ng mga matataas na tao at mga elitista ay tila baga umiiral na at nakikita ito ng mga mamamayan. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Binabanggit ng redacted ang patungkol sa ulat na ito dahil pinapabilis ng England ang pagla-lockdown sa kanilang lugar dahil hindi raw nila nakikita ang kalunasan ng pandemya sa kanilang lugar. Tumataas kasi ang kaso na naman sa England. Ngunit ang nakapagtataka, nakikita naman daw ng mga tao na hindi naman sila seryoso sa paghahanap ng kalunasan sa pagsisiyasat ng COVID-19 sa lugar na ito. Dumadami ang strain ng COVID-19, lumalakas ito, ngunit tila baga wala raw ginagawa ang pamahalaan ng England patungkol sa bagay na ito. Una sa lahat, binabanggit ng redacted, ang parliamentary COVID inquiry ay nababalot daw ng kontrobersya. Ang sabi-sabi ay isang total na kalokohan ang kanilang ginagawa. Hindi raw ito nagbibigay pansin sa mga taong lubos na naapektuhan sa mga desisyon sa pandemya. Napakalaking halaga pa ng perang ginugol dito na sa halagang 3 hanggang 500 milyong pounds ay tila isang malaking kawalan lamang ito ng oras at yaman ng bayan, ika pa ng redacted. Higit pa rito, ang pagsisiyasat ay kinakalaban ng mga eksperto at propesor sa UK. Sinasabi nila na may malaking bias sa pagsisiyasat. Ang pagtatanggi nila na kausapin ang mga pamilyang naapektuhan ng pandemya ay isang malaking kahindik-hindik na halimbawa. Ang pag-i-ignore sa mga taong tunay na nagdaranas ng hirap dahil sa pandemya ay isang malaking pagkukulang. At hindi lang iyon, ika pa, may mga aligasyon ng maling akala at bias. Ipinapakita ng mga ulat may mga maling akala sa pagsisiyasat gaya ng pagtatanggi na epektibo ang mga lockdowns dahil kahit na mayroong bagong pananaliksik bago pa man mag-umpisa ang pandemya na nagpapakita na ang pagla-lockdown ay hindi epektibo na kaparaanan para hindi lumagkanap ang mga viruses. Ang kawalan ng tamang pagsisiyasat at pagtutok sa siyensya ang lantarang nagpapakita na ang pagsisiyasat ay nagiging isang palabas lamang, isang puppet show na hindi totoo ang hangarin na hanapin ang mga tamang sagot at solusyon sa mga hamon ng pandemya. Kaya naman hindi nakapagtataka na marami ang nagtatanong kung tunay nga ba o may pagkukulang ang pamahalaan sa kanilang pag-aaral sa kanilang sarili mga desisyon. Ang tanong ay, ano ang talagang plano ng pamahalaan, hindi lamang ng England kundi ng buong mundo patungkol sa bagay na ito? At nauulat pa na pinaghahandaan ng mga eksperto ang paparating na isang klase ng virus na tinatawag na Disease X na magmumukhang children's play lang ang totoong nangyari na pandemya noong 2020. At ang Disease X ay ito ang tunay na pinaghahandaan ng lahat na sinasabi ng ilan na ito raw ay isang kaparaanan upang makontrol ang buong mundo. Ano sa tingin nyo, kaibigan, ang patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Santiago 5 verse 8. Kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayo magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaibigan, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon at nais ng ating Panginoon na tayo magtiyaga at alagaan ang ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Hilingin natin sa ating Panginoon na tayo puspusin ng banal na Espiritu, pakalinisin ang ating mga puso at sundin natin ang Kanyang mga kagustuhan, talikuran ang ating mga kasalanan at tayo magpasakop ng buo sa ating Panginoong Diyos ngayon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panunood. Tayo manalangin.
Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal. Salamat po Panginoon na kami po'y inaalagaan ninyo. Binibigyan nyo kami Panginoon ng isa pong motivation na magsumikap, magtiyaga upang sa ganun Panginoon ay hindi po kami mabalisa sa paghihintay po ng pagdating ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoon Kristo na siya pong kukuha sa amin sa langit na bayan. Tulungan po Panginoon ang inyong mga anak na maihanda ang aming mga sarili, ang aming mga puso sa nalalapit ng pagdating ng paghuhukom ng aming Panginoong Diyos. Gabayan Panginoon ang bawat isa at tulungan kami na mapalapit sa langit na bayan, higit sa lahat sa aming Panginoong Kristo. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.